maraming mudos na naman ngayon ang nangyayari sa airport. So meron ako napanood dito na nakapasa naman sa x-ray. Bakit dito ngayon ay pinapabuksan sa kanya? Panoorin natin, guys. Yung takot pa siyang mag-video. Hindi, para makita natin kung ano yung bawal natin. Kasi ayaw niya daw videoan. Bakit tayo videoan? Siyempre, for your record din naman yan. Diba? Yung, siyempre, for your, ano din naman, for your evidence din naman, mas maganda din talaga may video. Bakit hindi allowed na mag-video? So, kahit na sabi niya may camera, siyempre, bakit hindi nila allowed i-video? Diba? Tapos, kung nakapasa naman sa x-ray, bakit kailangan pang buksan? No? Nakakaloka. Ito parang palabas naman yata siya, pero bakit kailangan pa buksan? Naka-okay ng lahat-lahat. Palabas ka na, tapos bubuksan pa. Iba talagang modus. Bumabalik na. Yan ang pagbabago ng Pilipinas. Meron pang isa. Ito naman isa. 22 hours ago lang na sinasabi niya about sa passport niya na may punit daw. Napunitan daw yung passport niya, which is wala naman daw punit yung passport niya. Panoorin natin. I'm making this video to raise an awareness na nangyari sa akin kanina sa Butuan Airport. So around 5 o'clock AM, nag-check-in kami and while in the counter, so nagkaroon kami ng excess baggage, so we have to pay, and then nasa kanila yung passport namin kasi nga magbibigyan na kami ng boarding pass. So it took like maybe like 10 minutes ginagawa nila yung boarding pass namin. And then, nung pagbibigay sa amin ng passport ko and ng boarding pass, wala pang napakalapit lang. Dahil nga doon sa nababasa ko sa Facebook na mayroong punit-punit ang passport nila, chinek kong maigi yung passport ko. Kasi alam ko na walang punit yun. Pagkakita ko, may punit. Binigay ko sa kanila ng maayos, pagkatanggap ko, may punit. Tumakbo agad ako. Sobrang lapit lang. Wala pang mag-meter yung distance. And sinabi ko, what happened to my passport? Sabi ko gano'n sa kanila, anong nangyari? Lilipad pa ako internationally. Sabi ko gano'n, anong ginawa niyo sa passport ko? Binigay ko sa inyo ng maayos ang passport ko, kapos sa kanila gano'n. And then sabi nila sa akin, no, ma'am, wala po kaming alam dyan. Maayos po, wala po kaming alam dyan. Sabi gano'n sa akin, nagmamali na sila. Sabi ko, huwag kayong sinungaling. Binigay ko sa inyo na maayos to. Gano'n sa kanila. So, ayun, binigay na kanila yung passport ko. Tinanong nila sa manager ko anong pwede nilang gawin. Sabi ko kasi, makakalipad ba ako kung ganito ang nangyari sa passport ko? Tapos ang sabi sa akin, yes ma'am, makakalipad kayo. Wala naman pong issue itong nangyari. Ang police nasa likod ko, airport police nasa likod ko. And then, wala silang ginawa whatsoever. Nagmamasid lang sila. So, lumipad na kami. Bago kami lumipad ng around 6:20, 6:20, nag-email ako sa PAL. And nag-email na din ako together with the DFA and consular, passport consular. And kasama na din sa email ang Philippine Embassy Doha, Qatar dun sa case ko kung ano ang pwede nilang ma-advise sa akin. So 6:40 lumipad kami. Pagdating namin dito sa Manila, hindi ako mapalagay. Sabi ko, hindi ko pwedeng lalabas ako ng airport na hindi ko makausap ang aviation manager kung anong dapat kong gawin dito. So lumapit ako sa PAL. Pagdating ko sa PAL Airlines staff, nagulat sila, tampered na tong passport niyo, ma'am. Sabi ko, alam ko tampered na nga eh. Bakit ako hinayaan na ganun ang ginawa sa akin sa Butuan? At pumayos sila at sabi nila na wala daw issue to. So, in-escalate nila ako sa taas, sa flight control office, at tinanong nila kung anong nangyari. So, of course, kinento ko na naman. And then, ang sabi nila sa akin is, nagtaka sila sa Butuan, bakit lumipad ako ng walang incident report? Sabi ko, ma'am, baka naman po pwedeng bigyan niyo ako ng anything na papel na mapagpapatunay na malinis ako at itong nangyari na to is kasalanan ng check-in counter. Sabi sa akin, dapat ma'am sa Butuan palang ginawa na yun. So no, hindi ginawa ng Butuan Airport yun. Hindi nila ginawa yung case ko. Hinayaan lang ako ng airport police na magkaroon ng ganung issue. And then, thank God, at nag-email agad ako. So may timestamp ako sa nangyari. And sabi nila sa akin dito is hope for the best na hindi naman siya maging issue. And hayaan ako sa immigration na lumipad dahil total meron naman akong resident ID. So, ngayon, ang masasabi ko lang dito sa nangyari sa akin is yung nababasa natin sa Facebook, totoo pala yun. And nakasama ako doon sa modus na yun. Hindi ko alam bakit talaga namang ako pa yung na-timingan na nangyari sa akin. Sana tumigil na itong ganitong klaseng modus. And sana
maayos to ng government natin dahil hassle tong ginagawa nila, pagpapahirap to. Tinatakot nyo yung mga tao na magbakasyon dito dahil tinatakot nyo paano sila makalabas ng Pilipinas pag may iiwan na yung kanilang passport. I hope na makalabas tong issue ko at magawa to ng paraan ng mga tao ng kinaaukulan. So, yun lang po. So, yun ang bagong issue sa Pilipinas. Kaya mag-ingat talaga tayo. Kaya minsan natatakot, alam mo. That's the reason why na parang paurong-sulong ako kung uuwi ba ako o hindi. Pero kailangan ko talaga din umiksit. Wala kang choice na kailangan mo umiksit. Pero ako puli sa Iloilo, so far wala naman nangyayari. Kasi direct flight naman ako. So, yun na. Mag-ingat lang kayo, guys. Sa inyong mga bagahe na meron na uso naman ngayon, anong plano na naman nila, so hindi natin talaga alam. So ang issue ni Madam ay wala pa naman siyang kung ano talagang nangyari. So yun lang, pinapaabot lang talaga niya na sana makaabot at ma-actionan ang kanyang nirereklamo na bakit ganon. Nakita na rinig nyo naman na talagang chinek niya talaga na walang punit ang kanyang passport. Kaya bago kayo umuwi, pang-videohan nyo muna lahat ng mga nyo, na dokumento nyo para at least meron kayong evidence talaga. Na yun ay, para just in case, ano mangyari, meron kayong ebidensya. Kaya, mahirap na kasi ngayon, di tulad talaga ni Tatay D. Na umuwi ka parang safe ka, wala kang takot, masipag ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Alam mo yun? Ngayon, ambot sa langaw, bahala kayo. So, yun na lang. Sana, yun nga, sa pag-uwi ko ay matiwasay. And I thank you. Ingat-ingat to for awareness talaga, guys, ha. So, may mga balat na umuwi. Yun lang. Bye.